Dito niyo lang harap. Para kita ito. Tabi mo lang dito. Kita ako, kita rin. Pwede i-post yan yan. Yan, pwede i-post. Dito. Kita, hindi ba ito kita? Maka-start na po ito eh. Hindi, I mean, kasi ito ay ano, video. Like, yan ang yung live. Ito lang para to. Ano yan? Sa YouTube yung video. Okay, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tayo po'y dala ko na sa ating mensahe. So, I want mga kapatid to share what things no we have received no blessings from God nung nakarampong meeting naming mga pastor o Lighthouse pastors sa naganap po ito sa Santo Tomas, Batangas. So tayo pong lahat ay dumako at makinig ng salita ng Panginoon. Hindan natin ating mga puso at ating mga isipan. Basahin natin ito mga kapatid, Acts 20 verse 32. At dito na tayo kukuha ng teksto. Basa naman no? Hindi ko na ikakat. Okay, basahin po natin. Tayong lahat. Ready? Read. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. So, manalangin tayo. Daki ng Diyos, pagpalaan niyo pa ang inyong mga salita sa pangalan mo, Jesus. Amen. Okay, be seated. So, hindi ko lang alam kung maliwanag dito. No? Patayin ko kaya to. Tama ba? Hindi, no? Okay lang ba para mabawasan ang init natin? Yung ilaw, i-off natin. Kasi nagkukos din siya ng init eh. Pwede ba sa bangko? Magano? Tahan. Op. Ayan. Para bawas yung init natin. Okay mga kapatid, nung nakaraan, tinalakay po natin ang kahalagahan ng panalangin. Amen? Na may mga bagay-bagay na pwedeng maging hadlang parang ating mga panalangin ay hindi tugunin ng ating Diyos. Sanin po ng mic. So may mga bagay-bagay, mga ilang bagay na hadlang parang ating mga panalangin muna ay hindi, para bang hindi pakinggan ng Diyos. Tulad ng unang-una, kasalanan. Amen? Number one, anumang klaseng kasalanan yan, kung ang Krisyano ay lumalakad sa salang buhay, sa pagsuway, sa salita ng Diyos, yan ay number one cause para ang ating mga panalangin ay hindi po dinggin ng Diyos. Okay, pangalawa, ano pa, Pastor? Ano pa? Kasalanan, inaalala nyo. Maling trato sa asawa, hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagmamatigas, puro sarili lang iniisip natin, masyado tayong centered na sa ating sarili, at para bang wala tayong pakialam sa ibang tao. So those things, no, mga kapatid, will be hindrances to our prayers. Pero bukod sa panalangin, Pastor, meron pa ba? Upang ang aking buhay hindi pagpalain, bukod sa pananalangin, ano pa kaya, Pastor, ang mga hadlang para hindi ako pagpalain ng Diyos? Ito yung ating pag-uusapan ngayon, no? So mga kapatid, the grace of God and saving and equipping. Ang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan, itong resulta sa atin, ang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan natin, at syempre, na tayo po'y mahubog kay Kristo. So ako'y pakiusap mga anak, adult, pwede bang patanggal yung mga cellphone natin, paki-off muna.
O, i-off mo na yung mga cellphone nyo. Hindi kayo dito pumunta para mag-cellphone. Pumunta tayo dito para sumamba sa Diyos. Amen? Kaya ako'y nakikiusap, I understand kung ginagawa nyong nagja-jot down kayo eh. Silent mode mo lang, pinipicture mo yung teksto natin o kaya yung Bible verses, nagsusulat kayo using yung cellphone. I understand, provided na i-silent mode nyo lang. Pero kung hindi naman yun ang ginagawa nyo, titingin ka ng kung ano dyan, hindi ka nakakapakinig, dahil doon hindi ka nakakapakinig maayos, sayang. Sayang. Better i-off mo na lang. Nakuha po mga kapatid? Kasi gusto ko po kayong matuto. Mahal ko kayo sa Panginoon. Okay. No? Sabi dito mga kapatid sa Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So mga kapatid, napaka makapangyarihan ng salita ng Diyos. Pag sinabi natin quick, buhay ang salita ng Diyos. Patunay na pruweba, ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay. Dati akala ko ang Biblia, ayokong basahin, nakakaboring, walang picture. Tama, mga bata tayo, gusto natin. Naalala ko nun, elementary ako, tatabay ko sa kaklase ko, lalo na pag wala kaming ginagawa, pitikan tayo ng kamay. Paramihan tayo ng tao. Sino gumagawa nun? Yung bubuklat yung libro, o sige ha, saan ka? Sa kaliwa kanan, ako sa kaliwa ako. Saan ka? Sa kanan ako. Pag binuklat ng ganyan yung libro, bibilangin namin yung mga tao sa kaliwa, 10. Dito isa lang. So mayroon siyang pitik na siyam sa akin. Diba? Palakasan pa ng pitik. Ayoko na. Hindi. Nag-usap tayo eh. Diba? Yun dati sa akin, Bible, ano ba yun? Walang picture. Para nakakaboring basahin. Pero sa totoo lang, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Ito ay hindi lang quick, matulin, ito ay buhay. Nakuha po. Buhay ang salita ng Diyos. Ito po ay nagbabago ng buhay. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan, pruweba, maraming taong binago na ng salita ng Diyos. Amen? Nandyan si Maria Magdalena. Si Saulo naging Pablo. Yung 12 apostoles ng ating disipulo ng ating Panginoon naging apostoles. Yung iba dyan, magnanakaw, kurap sa gobyerno. Tulad nino, ang dami ni Mateo, Zacchaeus at iba pa. Mga kapatid, meron diyang doktor na iniwan ng pagiging doktor para lang sumunod kay Jesus. Meron diyang mga mangingisda, mga ordinaryong mangingisda tulad nila Pedro, nila Andres. Pero iniwan ang kanilang ginagawa, pinago ng Diyos at sumunod kay Kristo. Amen? Kaya sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay buhay. Bukod doon, sabi rito, and it is powerful. Makapangyarihan. Nakuha niyo mga kapatid? Maraming pagkakataon din dito, tulad ng sinasabing makapangyarihan. Halimbawa, mga kapatid, si Moses, di ba? Sa Old Testament, anong sabi ng Panginoon kay Moses? Moses, anong nasa tungkod mo? O, salita ng Diyos. Ano yun ha? Live. Hindi pa ganito, kagaya sa atin. Wala pang ganito dati eh. Pero mababasa natin dito ang nangyari sa mga patriarka dati. Sabi ng Panginoon, Moses, anong nasa kamay mo, Panginoon, tungkod? Iunat mo yan at humakbang ka. Ano nangyari? Pinakita ng Diyos ang kapangyarihan kay Moses nung siya'y inunat niyang tungkod at sila'y humakbang. Ano nangyari sa dagat? Bumuka yun at sabi rin yung parting gitna natuyo at nakapaglakad sila. Libu-libong Hudyo nakapaglakad mula sa pagkakasakop sa Egypt, mga kapatid. Napakarami mga kapatid, no? Napakarami na nagpapakita ng salita ng Diyos ay buhay tulad niya, halimbawa nung panahon ni Kristo, di ba? Si Lazarus na 3 araw ng patay. O di ba sabi ni Jesus kay Mary, Martha, nasaan ang inyong kapatid? Panginoon, 3 araw na po siyang patay, samahan niyo ako sa sementeryo. Pagpunta ron, sabi ni Jesus,
pagulungin yung takip ng ng pintuan ng sementeryo kasi dati bilog na bato eh. Yun yung pinakapinto ng ng anong tawag doon? Sementeryo, no? Yung anong tawag doon? Ataol? Nicho, no? Yung nicho. Pabilog dati, kaya nagugulong nila yon. Ilang araw nang patay yung kapatid nyo? 3 araw po. So binuksan yung yung pinto ng nicho. Ano sinabi ni Jesus? Lazarus, tumayo ka. Kaya may bumangon yung mami. Nakabalumbon pa yung tela sa kanya, nakapaikot pa eh. Ano sabi ni Jesus? Tanggalin yung tali sa kanya. Mga kapatid, buhay si Lazarus. 3 araw nang patay, mabaho hindi. 3 araw, mabaho na yun. Pero dahil salita ng Diyos, ito'y makapangyarihan, ito'y buhay, ito ay nagbibigay ng buhay. Amen? Bulag, mga kapatid, mula pagkabata, binalik ng Diyos ang paningin. Ano pa? Kitungin, binalik ng Diyos ang paningin. Paralitiko, naalala niyo 4 na magkakaibigan? Walang kakainan ng kanilang kaibigang paralitikong pumasok sa bahay at sundan si Kristo. Anong ginawa ng 4 na magkakaibigan? Si Jesus, yung kanilang kaibigan ay nilagay sa stretcher, sa higaan. At binutas nila yung bubong ng bahay, sakto, yung pagkabutas nila, hindi pa kasi dati yero ang bubong ng mga bahay. Ito ay yari sa lupa, kombinasyon ng dayami at iba pa. Mortar at iba pa. Matigas siya pero kaya mong bakbakin. So binakbak nila, sakto naman yung butas na yon, saktong may bagbang kanilang kaibigan. Paggaba nila, sakto sa harapan pa ni Jesus. At anong sabi ni Jesus? Lalaki, tumindig ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Buhatin mong yung higaan at umuwi ka na sa inyo. Isipin mo, simula pagkabata, lumpo siya. Pinagaling ng Diyos. Pastor, ang Diyos ay makapangyarihan at ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at ito ay nagbibigay buhay. Amen? Sapagat ito ay buhay. Amen? At sabi ito ay mas matalas pa kaysa sa two-edged sword. Tabak na may 2 talim. Bay, mas maano pa to, mas matalas pa. Sa tabak na may 2 talim. Mga kapatid, piercing even to the dividing as under of soul and spirit. At ang salita ng Diyos, mga kapatid, abay, kahit gaano kakatigas na tao, kahit mamamatay tao ko, kahit pusakal ka pa, ano man ang iyong background, pag ang salita ng Diyos, nahagip ka, nahuli ka, yan pasuyo ng battery. Nahagip ka ng salita ng Diyos, mga kapatid, ipalit mo ito. Ito atamas. Okay. Pag nahuli ka ng salita ng Diyos, mga kapatid, huli ka. Amen? At sabi ito, ang salita ng Diyos, ito'y tumatagos. Saan, pastor? Sa kaluluwa, sa spirito, sa mga laman, sa kasukasuan, kahit pa sa ating buto-buto. Ganyan po ang salita ng Diyos, mga kapatid, katalas. Ganyan po makapangyarihan at buhay ang salita ng Diyos. At sabi dito, mga kapatid, ang salita ng Diyos, sabi dito, is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Wala kang may tatago sa Diyos. Basa ng Panginoon ang iyong puso. Amen? Basa ng Panginoon ang iyong mga iniisip at intensyon ng iyong puso. Kaya sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid, listen, napakahalaga po ng salita ng Diyos sa atin. Hindi pwedeng iwalay ito sa'yo. Hindi pwede. Anong sabi ng Bible, di ba? In the beginning, God created the Word. Di ba? And the Word become flesh. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid, ng salita, nalikha ang buong kalawakan. Ang buong tayo, mga kapatid, nalikha tayo. Dahil sa salita ng Diyos. So, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay kailangan nating mga Kristiyano. Sa mga unsaved, ito'y nagliligtas. Amen? Sa mga may sakit, ito'y nagpapagaling.
sa mga walang pag-asa sa buhay. Ito'y nagbibigay ng pag-asa sa buhay. Amen? Mga kapatid, sa Diyos po'y walang imposible. Kaya nga sabi ito sa Acts 20 verse 32, "And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace." Hindi mo pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos sa Kanya, sa Diyos. Sapagat ang salita ng Diyos ay nakakabit mismo sa ating Panginoon. At ang salita ng Diyos ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Sabi ito, "Which is able to build you up, to give you an inheritance among all them which are sanctified." Next, sabi rito, "And the Word," sabi rito sa John chapter 1 verse 14, "And the Word was made flesh, and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father." Kaya siya, pasuyo siya. Anin mo ng damit niya. Wala matutulog. Daya niyo. Nakikinig na lang kayo, tutulugan niyo pa ako. Ako, wala akong karapatang matulog dito sa unahan kasi makikita niyo ako. Naku ha? Pag yung katabi mo inaantok, medyo kalabitin mo. Okay, kurutin mo ng konti para magising. Okay ba yun? Binibigyan ko kayo ng lisensya. Pag inaantok, tapigin mo. Ay. Nananalangin lang ako. Okay. Sabi ito, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at nanahan sa atin. Alam niyo ba si Jesus ang tinatawag na salita ng Diyos, sa mismong salita? Kaya nga sabi ito, "And the Word," laki-lakihan ko to ha. Sabi ito, "And the Word was made flesh and dwelt among us." Ang salita ay nagsalaman, nagkatawang tao at nanahan sa atin. At sabi ito, nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Sino yung pastor? Si Jesus. Siya yung full of grace and truth. Siya ay puspos ng biyaya at katotohanan. Mga kapatid, si Jesus mismo ang salita at sabi ito mga kapatid, siya ay puspos ng katotohanan. At siya ay puspos ng biyaya. Kaya it's wrong to say, "Panginoon, biyayaan mo ako." Mali yun eh. Bakit pastor? Kasi nung tinanggap mo na si Jesus ang kapuspusan ng biyaya. Kung si Jesus ang kapuspusan ng biyaya, ibig sabihin, ikaw ay napuno na rin ng biyaya at katotohanan, sapagat si Jesus mismo ang katotohanan. Nakuha niyo po? Maling sabihin, "Panginoon, biyayaan niyo ako, biyayaan niyo ako." Hindi. Biniyayaan ka na ng Diyos, puspos ka na ng biyaya nung tinanggap mo si Kristo. Ngayon, pastor, ano yung tinatawag na biyaya rito? Yung pag-aaral natin. Paano ba nakikita ang biyaya sa atin? Okay, sabi ito sa 16 and 17, "And of His fullness have we all received." O yun o, yung kapuspusan na kay Jesus, lahat tayo tumanggap na. And grace for grace, sa biyaya at sa biyaya. Kaya mali, Panginoon, na Lord, biyayaan mo ako. Panginoon, biyayaan mo ako. Napuspos ka na ng biyaya. Amen? Sa pamagitan ni sapagat siya ang kapuspusan ng biyaya at katotohanan. Kung siya yun, mga kapatid, at tinanggap natin ang kapuspusan ng biyaya at katotohanan, tinanggap natin si Jesus, mga kapatid, ibig sabihin, natanggap na natin si Jesus ang kapuspusan, ang kapunuan ng biyaya at kapunuan ng katotohanan. Nakuha po mga kapatid? Nakuha po, naintindihan? Sabi nito, "And of His fullness have we all received grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." O makinig sa likod. Ang batas ay binigay ni Moses, subalit ang biyaya at katotohanan ay dumating mula kay Jesus. Kaya nga walang maliligtas ng batas eh. Ang batas ay ginawa para sa mga lalabag. Tama? Hello? O bakit ginawa ang batas sa palagay nyo? Para lang ba may batas? Para sa mga lalabag, bawal tumawid.
Yung ba yung bawal tumawid para sa hindi tatawid o sa tatawid? Sa tatawid. Ang batas na tinanggap natin kay Moses, na binigay din naman ng Diyos, para dun sa mga lalabag. Kaya walang maliligtas sa batas Siguro, aayos ka lang, pero pagdating sa kaligtasan, si Kristo ang kailangan ng tao. Amen? Nakakalungkot nga sa ating batas, ang daming batas, diba? Constitution, pero mismong nakakalungkot, mismong silang gumagawa ng Constitution, nag-aamin ng Constitution, hindi ginagawa. Nakakalungkot, mga kapatid. Minsan sila mismo nagpapasa ng batas, bawal ang korupsyon, sila mismo ang number 1 sumusuway sa batas. Kaya mga kapatid, kailangan ng ating bansa si Kristo, amen? Kailangan ng ating bansa ang ating Panginoon ng kanyang mga salita. Okay, so mga kapatid, ulitin ko, it's wrong to say, Lord, give me your grace. Hindi. Tinanggap mo na yung biyaya. Puno ka na ng biyaya sa pamagitan ni Kristo. Anong kailangan, pastor? Makita sa yung biyaya kasi puno ka na Nakuha pa mga pwede bang punuin yung puno na? Hello? Nakita mo yung balde, puno na. Pupunuin mo pa ba? Puno na, ba't mo pupunuin pa? Mga kapatid, tayo po'y pinuspos na, pinuno na ng biyaya ni Kristo nung tinanggap natin siya sa ating buhay ng katotohanan. Ngayon, pastor, anong dapat natin gawin? Makita sa ating buhay ang kapuspusan ng biyaya at ang katotohanan na galing kay Kristo na tinanggap natin. Naintindihan niyo po mga kapatid? Hello? Lalo pa natin itong maunahan sa mga sumunod na talata. Sabi sa Genesis 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Ano sabi ng Bible? Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng mga nabubuhay at hindi nabubuhay dito sa lupa. Nilikha ng Diyos. Hindi tayo naniniwala muli sa theory ni Charles Darwin. Pag sinabing theory, teorya. Idea lang. Nakuha mga kapatid, katang isip lang, hindi siya proven. Ang sabi niya, ang tao raw ay galing sa unggoy. Mali. I-prove niya. Kung ang tao ay galing sa unggoy, dapat yung mga unggoy dyan, nagiging tao hanggang ngayon. Tama? Hindi. Mali. Mali siya kasi hindi siya naniniwala sa Diyos. Yun ang nakakalungkot doon. Matalino siya, pero yung talino niya, sabi ng Bible, ay dumi lang sa Panginoon. Sabi ng Bible, ang talino ng tao, kamangmangan lang sa harapan ng Diyos. Kasi hindi ka pwede magmalaki sa Diyos at hindi natin kaya ikumpara ang ating napakaliit na kaisipan sa Diyos. Wala nang higit pa sa talino niya. Sabi dito sa pasimula, ang salita. At ang salita ay nasa Diyos. At ang salita mismo, ang Diyos. Napakalinaw, Sa pasimula, kasama ang Diyos. Sa pamagitan ng salita, lahat ng bagay ng likha. Sapagat kung wala siya, wala ang salita, hindi magagawa ang lahat ng bagay. Sa salita, sa Kanya may buhay, at may buhay, sabi ito, sa kaliwanagan ng tao. Mga kapatid, kaya sa buhay Kristyano, mga kapatid, hindi mo pwedeng ihiwalay sa atin ang Biblia. Hello, mga kapatid, lahat ba tayo may Bible dito? Sino pang mga wala? Taas ang mga kamay. Sino pang walang mga Bible? Bibigyan ko ng buong Biblia ang kopyang ganito, Old and New Testament, pagkatapos ko kayong bautismuhan. Dito po tayo po nagbabautismo. Kung kayo po tumanggap na kay Jesus, anong susunod na utos ng Diyos? Kung sinampalatayaan mo na si Jesus, tinanggap mo na siya, bautismuhan ka. Ilulubugin na sa tubig. Mabilis lang. Kung tinutunin mo bang tinanggap si Jesus, nakikisa ka sa kanyang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na muli. Nangangako ka ba na magiging matapat ka sa Diyos sa simbahang ito hanggang si Kristo'y bumalik? Kung ngayon sagot mo'y oo,
babautismohan kita sapagkat ang tubig ng bautismo ay utos ng Panginoon sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya. Kung kaya kayo mga adults o mga young people, tinanggap nyo na si Jesus, sinasabi nyo, pero hindi pa kita na babautismo, ang kailangan kitang bautismohan. Yun ang utos ng Panginoon. Later on, i-discuss ko sa inyo yan. Okay? Next. Anong sumunod na talata? Sabi ito, He was in the world. Sino yung nasa mundo? Si Jesus. The world was made by Him. At ang mundo ay nilikha sa pamamagitan niya ni Jesus, ng salita. And the world knew Him not. Subalit hindi siya kinilala ng mundo. Diba anong ginawa kay Jesus? Pinako. Ang dami niyang, isipin mo ha, nagbuhay ng patay. Nagpakain ng 5,000 mahigit. Sumunod, nagpakain uli ng 7,000 mahigit. Nagpagaling ng mga bulag. Nagpagaling ng lumpo, ng mga kitungin. Mga kapatid, ang dami niyang ginawa. Pero tinanggap pa siya ng mga tao. Sino pinili? Si Barabas ba o si Jesus? Ano sabi ni Pilato? Sino gusto niyong pakawalan? Tingnan mo ang tao ka mga ng tao. Pinili pa yung kriminal, yung pusakal, na palayain kaysa kay Jesus. Nung hinarap si Jesus sa mga tao, pagkatapos silang makita lahat ng kabutihan ni Kristo, milagro ni Kristo, nung hinarap siya, nung time din naman yung kasi nagpapalaya din ng isang nakakulong. Ang background naman ni Barabas, kriminal, magnanakaw, pusakal. Sabi ng mga tao, sabi ni Pilato, ba't nyo anong to? Itong isang to, anong dapat gawin? Nakita na lahat ng milagro ni Jesus, kabutihan niya. Sabi ng mga tao, ipako siya sa krus. Sino nagpapako? Yung mga matataas na pari, yung mga high priest, na may mga ganong sombrero sa ulo. Napanood niyo yun sa Passion of Christ? Mga pari yun. Nagngingit-ngit sila kay Jesus. Mga pari. Totoo yun. Basahin yung Biblia. Sila yung galit na galit kay Jesus. Hinarap si Barabas. Sinong gusto niyong pakawalan? Si Jesus na nagsasabing siya ang hari ng Hudyo? Nagsasabing siya ay anak ng Diyos? O si Barabas na isang kriminal, pusakal, magnanakaw? Ano kamangmangan ng tao? Sino pinili? Si Barabas, ang daming krimeng ginawa. Ito si Jesus, nagpagaling, nagmilagro at iba pa. Pero ang pinili ng tao, yung masama. Ganyan ka-wicked, kadumi ang isipan ng tao. Ganyan kasama ang tao. Hindi po nagbabago until now. Mas masaya ang tao pag gumagawa ng kalokohan ng iba, mas nag-i-enjoy. O, makinig. Pero bahagi mong salita ng Diyos, tatanggihan. Minsan binabastos pa yung nangangaral ng salita ng Diyos. Bakit pa so? Hindi nila tinanggap si Jesus eh. Kaya tayo mga kapatid na Kristiyano, mga tunay na tumanggap kay Kristo, huwag kang umasa na tatanggapin ka ng lahat ng tao. Bakit Pastor? Si Kristo nga hindi tinanggap eh. Mga kababayan niya, ng mga tao na paglingkuran niya, hindi nga sa tinanggap eh. Kaya tayo bilang Kristiyano, huwag tayong umasa ng laging palakpakan ka ng tao. Kung yung kabutihan niya, si Kristo hindi tinanggap, niyurakan, pinapatay, huwag kang umasa na tatatuhin ka ng mundo ng napakaayos. Huwag tayo magtaka. Pero sabi dito mga kapatid, hindi man siya tinanggap. Pero sabi sa talatang 12, John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So balit sabi ito, sila na mga tumanggap sa Kanya. Sino yun? Sino tinanggap natin? Si Jesus. Sabi ito, sila ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan o karapatan na maging mga anak ng Diyos sa makatuwid sila na mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Amen? Kaya tayo po ng mga tumanggap, sumampalataya kay Jesus, anong sabi ng Bible? Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan. Amen? Nung otoridad na tawagin Kanyang kabilang sa Kanyang mga anak. Bakit, Pastor? Sapagat sinampalatayanan natin ang salita. Sino yung Pastor?
Walang iba kundi si Jesus, ang bugtong na anak ng ating Ama sa langit. Mapalad tayo, dapat impyerno tayo lahat eh. Amen? Dapat itatapon tayo lahat dun eh. Hindi natin kayang, ikaw magpapapako, hindi ko kaya ah. Ako ipapako para sa kasalanan ni JM. Para sa kasalanan ni Russell. Siya magbayad. O di ba? Pero siya pambihira eh. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Imaginein mo yun. Kaya, grabe ang pambihirang biyaya ng Diyos sa atin, mga kapatid. Napakabuti at napakadakila ng Diyos sa atin. Sumunod, sabi dito mga kapatid, sabi ito, and of His fullness have all we received, the grace for grace. Dahil sa kapuspusan ng Diyos, tayo ay tumanggap na ng biyaya, receive past tense. Kaya mali, hingi ka pa ng biyaya, biniyayaan ka na ng Diyos, pinuspos ka na ng Diyos ng biyaya niya. Ang dapat lang yung biyayang ito makita sa atin. Amen? Makita sa atin ang biyaya. Okay. Ligtas ka na. Diba? Hello mga kapatid. Tayo ligtas na. Amen? Inahon ka na ni Jesus sa lawa ng apoy, tayo naman sumampalataya at kailanman hindi na tayo papahamak doon. Saving, salvation, niligtas ka na niya ron. At hindi na yun babawiin pa ng Diyos. Tandaan, ang tao pag nangako, bigay bawi. Pero ang Diyos hindi siya sinungaling. Sabi ito sa Acts 20 verse 32, and now brethren, I commend you to God and the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. So, bakit pa ba natin kailangan, di ba tumanggap na tayo kay Jesus? Bakit pa ba kailangan nating makinig ng salita ng Diyos? Amen? Bakit pa ba kailangan nating pag-aralan ng salita ng Diyos? Sabi ito, for us to be built up. Alam, pag sinabing build up, para ikaw ay tumindig, mapalakas ka, mapatatag ka, ay ng salita ng Diyos. Kaya sa isang Kristyano, mga kapatid, hindi mo pwedeng iwalay ang salita ng Diyos sa atin. Amen? Ito ay tinapay ng buhay, ito ay gatas ng buhay. Ano pa, pastor? Ito ay tubig ng buhay na kailangan natin. Ito ay karne na kailangan natin. Pagkain to ng ating espiritu at ng ating kaluluwa, nakuha niyo mga kapatid. Kung ang ating katawan ay kumakain ng tinapay, gatas, vitamins, karne, isda, at iba pa bulay, mga kapatid, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, sa isang Kristyano, mga kapatid, kailangan natin to para tayo ay tumatag. Amen? Bakit ka kakain ng gatas? Paano ba yung gatas? Pampalakas ng buto, pampatibay. O ba't ka kakain ng kanin, ng tinapay? Para malakas ka sa mga paggawa mo, pag-aaral mo. Amen? O bakit ka kakain ng karne? Para yung muscle mo, lumaki. Amen? Makakilos ka, lumakas ka. Pastor, makinig, ganun din pong salita ng Diyos. Hello. Kailangan natin to para tayo lumakas, tumatag sa Espiritu, amen, at maging matibay. So sabi ito, ang salita ng Diyos is able to build us up. Tayo na mga pinawalang sala ng Panginoon. Kaya hindi pwedeng sa isang Kristyano hindi ka nagbabasa ng Biblia. Pastor, wala akong Biblia eh. Wala nang dahilan para sabihin mo wala kang Biblia. Pwedeng mag-download sa cellphone. Kung talagang wala kang Biblia, mag-download ka ng King James Version dyan, 1611. Sa ating mga cellphone sa iyong laptop. Kung talagang wala kang kopya ng Biblia. Pero nagbibigay tayo. Just in case na kailangan nyo at wala kayo. Okay, sabi ito, for the grace of God, bring it salvation, hath appeared to all men. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagdadala sa atin ng kaligtasan na nakita ng mga tao, ng lahat ng tao. Di ba nung si Kristo binabari ito sa atin, nagkatawang tao, siyang kapuspusan ng biyaya, di ba? Anong tinanggap natin, Pastor, kay Jesus? Biyaya ng kaligtasan, number 1. Hindi na tayo papahabang pa sa impyerno.
Eh, pasensya na, kinalakihan nating reliyon. Twisted eh. Likong-liko eh. Maling-mali. Para daw pumunta ka ng langit, dapat may nagawa mo yung 7 sakramento. Alam niyo yun, hindi. Alam ko yun eh. Magpapari ako dati. Naalala ko yung 7 sakramentong yan. Yan yung tinuro ko kasi high school kami noon, second year high school. Magde-demo kami. Yung mga gusto maging katekista ako eh. Nag-join ako eh. Nagtuturo kami sa mga simbahan. Kailangan pipiliin ka ng mga madre. Kung marunong ka magturo at magaling ka magturo. Sabi ko noon, high school ako noon, gusto kong sumali doon, magtuturo ko sa mga bata. Ano kayang i-demo ko? Yung 7 sacrament. 7 sakramento. Bautismo, kumpil, ano pa? Bautismo, yun ang binyag. Binyag, kumpil, ano pa? Komunyon, kumpisal, kasal, pag namatay ka, yung bago ka mamatay, bibindisyonan ka, basta 7 yun. Oh. Bago ka pumunta ng langit, may 7 kang gagawin. Hello! Sapat na yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sino nagturo sa atin ng mali? Mga paring Kastila. Kaya nga hindi yung tinuturo ni Jesus yung 7 yung gawin mo para pumunta ka ng langit. Hindi. Ang dapat mong gawin, magsisi ka. Sumampalataya ka kay Jesus. Amen. Na siya'y namatay para sa'yo. Para hindi ka makapunta ng impyerno. Sampalatayanan mo siya sa iyong buhay. Yun po ang daan. Walang ibang daan sa langit. Sabi ni Jesus, siya ang daan, ang buhay katotohanan. Walang pupunta sa kaharap ng aking Ama kundi sa pamagitan ko. Hindi sinabi ni Jesus, kumplituhin mo muna ang 7 sakramento. Kumplituhin mo muna ang 10 utos ng Diyos. Sino sa atin nakakumpleto? Hindi ka ba nagnakaw ng upit kahit piso, 25, 2 piso, ng mga bata tayo? Lahat tayo, pagsak doon, guilty tayo lahat eh. Hindi natin kaya, amen? Tuparin ang kalooban ng Diyos, not unless makilala mo si Kristo, sapagkat si Kristo ang kakumplituhan ng biyaya ng ating Ama sa langit. Kaya pagka si Kristo tinanggap mo, kumpleto na yun mga kapatid. Pagdating sa kaligtasan, kayo sabi dyan, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men. Ang biyaya ng Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan, tayo po naman tumanggap kay Kristo, ay nakita ng lahat ng tao. Kung tinanggap mo si Kristo, sabi nito mga kapatid, ikaw ay puspos na ng biyaya, amen? So ang biyayang yan dapat makita sa atin. Halimbawa, pagbabago ng buhay. Sabi, Kristyano ka bang tunay? Ba't hindi nakikita sa iyo ang pagbabago ng buhay? Di ba ang salita ng Diyos ay buhay? Bago mo nakilala si Kristo, lasinggero ka eh. Hanggang ngayon, sinabi mo si Kristo, lasinggero ka pa rin. Babaero ka pa rin. Wala kang pagbabago, sugarol ka pa rin, bulakbul ka pa rin. Tigas ulo ka pa rin, problema ka pa rin ng barangay, problema ka pa rin ng syudad, problema ka pa ng Pilipinas. Eh baka hindi mo talaga tinanggap si Kristo. Sabi mo, tinanggap mo si Kristo, bakla ka. Tinanggap mo si Kristo, tapos ngayon bakla ka pa rin, pumapatol ka pa rin sa kapwa mo lalaki. Hello! Nasaan doon ang biyaya ng Diyos sa'yo? Sapagkat ang biyaya ng Diyos, ito po yung nagbabago ng buhay. Amen? Mga maling pasya sa buhay, mga maling prinsipyo, mga maling kaisipan mga kapatid, pag si Kristo tunay mong tinanggap, babaguhin ka nito. Babae ka. No? Wala ka namang lawit. Sinasabi mo, lalaki ka. Sabi mo, tomboy ka. Birth certificate, nagpapatunay. Meron kang genitals na wala sa lalaki. Magkaibang babae sa lalaki. Walang mali siya. Abay, nag-i-enjoy ka pa kapag kapwa mo babae, kakarelasyonin mo. Wala ka bang pagpapasalamat sa Diyos, ginawa kang babae? Pasalamat ka, ginawa ka ng Diyos ng babae kasi hindi namin kayang manganak. Hindi dadami ang tao pag walang babae. At syempre, ganun din ang mga lalaki.
Pasalamat, naging lalaki tayo. Amen? Babaguhin mo yung design ng Diyos sa'yo. Isipin mo, babaguhin mo yung design ng Diyos sa'yo. Alam mo, naawa ko pag nakakita ko ng mga baklang matatanda. Yung mga tumanda ng bakla, nakakaawa. Pati yung mga babaeng tumanda na, sabi nila lalaki, nakakaawa. Naawa ako. Bakit, Pastor? Hindi ganun ang disenyo ng Diyos sa tao. Ginawa ka ng Diyos lalaki, ginawa ka ng Diyos babae. Ano sabi ng Bible? He that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. Siya na nakakaalam ng tama pero hindi niya ginagawa. Hindi niya sinusunod ang salita ng Diyos. Ano sabi ng Bible? Ikaw ay nagkakasala. Kanino ka nagkakasala? Hindi sa tao. Number 1 sa Diyos, sinasaktan mong damdamin ng Diyos. Naku mga kapatid, ligtas ka ba talaga? Tinanggap mo ba talaga si Kristo? Dapat makita sa yung pagbabago ng buhay. Kasi ang salita ng Diyos, buhay. Amen? Nagbabago. Makapangyarihan. Kahit gaano katigas ang puso mo, babaguhin ka ng Diyos. Yung bilas ko si Pastor Romel, hold-upper yun eh. Hindi lang siya nang hold up ng mga dumadaan sa kalsada, anong Quezon Avenue, Quezon City. Abay, pumapasok pa ng bangko. Astig. Makikipagpatayan. Makikipaglaban sa maling prinsipyo. Kumbaga, sakit sa ulo ng gobyerno at ng buong komunidad. Nakakilala kay Kristo. Nabago ba buhay? Hold-upper pa rin ba? Sakit pa ba sa ulo ng pamahalaan? Naging pastor. Tumino ang buhay. Nagkaroon ng maayos sa pamilya. Mga kapatid, maraming pusakal, kriminal at iba pa, pariwara ang buhay. Nakailang pasok na sa rehabilitation center, paulit-ulit, pagbalik, paglabas, addict na naman. Paglabas, pasok, paglabas, addict na naman. Pambihirang yan, hindi lang ata milyon ng gastos. Isang araw, nakilala si Kristo sa buhay. Nabago ang buhay. Hindi na bumalik ng rehabilitation center. Bakit, Pastor? Listen, tunay na tinanggap si Kristo. Nakuha niyo mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos, ito'y makapangyarihan, ito'y buhay. Ito'y nagbabago ng buhay. Siguro hindi ko natapusin yung buong mensahe. Hanggang dito na lang tayo. Kung tunay mong si Kristo ang tinanggap sa buhay mo, dahil hindi pwedeng hindi makita sa iyong pagbabago. Amen? Kabataan ka, makinig. Sabi mo, tinanggap mo si Kristo, dati ang tigas ng ulo mo, sa magulang mo, lumalaban ka. Pero sabi ng Bible, tinanggap mong biyaya ng Diyos. O makinig sa unan, makinig. Dapat ano nakikita sa'yo, masunuring anak ka na. Amen? Kayo, mga high school na kayo, hindi na kayo bata eh. Hindi na dapat ulit-ulitin pa, tama? Hindi na dapat yung magulang nyo, sisikilin yung damdamin, sasaktan yung puso ng nanay at tatay natin. Dahil sa ating pagsuway, katigasan ng ulo. Kung dati wala kang kusa, sabi mo, tinanggap mo na si Kristo, dapat may kusa ka na. May kusa ka ng gumawa ng gawaing bahay, nag-aaral ka ng mabuti, nagsisikap ka, tumutulong ka sa magulang mo, hindi yung pasaway ka, lagi ka nasa galaan. Imbis na makakatulong ka, maaasahan ka, hindi ka tumutulong. Naku mga kapatid, kahit sa simbahan, sabi natin, tayo Kristyano na, miyembro simbahan, tumutulong ba tayo sa pagsikap ng ating simbahan, ng ating eklesiya? Nagigiba tayong kabahagi sa pagsikap ng ating simbahan? Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Makapangyarihan. Lahat tayo tumanggap ng kapuspusan ng biyaya ng Diyos kung tinanggap mo na si Kristo. Makita sa atin ang buhay. Amen? Ang pagbabago ng, makinig, ang pagbabago ng buhay.
Sapagat ang salita ng Diyos ay buhay. Tanungin mo sarili mo, pag hindi ka pa rin, sabi mo, tinanggap mo si Kristo, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Ano yun? Siyasatin mo sarili mo. Baka hindi totoo ang pagtanggap mo. Baka siguro matagal na tayo magkakasama dito sa Tagaytay, 8 taon na mahigit, o 8 taon na. Wala pa rin nababago sa ugali mo, sa buhay mo, sa isipan mo. Kaya yung sinasabi mo, Kristiyano ka na, miyembro ka pa ng Lighthouse. Pero yung the way you talk, the way you live, the way you, how you converse with other people, the way people see in you, ay hindi buhay na maayos at matinong Kristiyano. Abay, magtanong tayo sa ating sarili. Examine mo sarili mo. Do I really receive Jesus Christ in my heart? With all my heart? Kasi kung hindi pa, kailangan mo siyang pagtiwalaan. Amen? Kailangan mo siyang totoong sampalatayanan. Kailangan mo siyang tanggapin sa iyong, sa iyong puso. Nang totoo sa puso mo. Examine mo sarili mo, puso at isipan mo. Kamusta ang aking buhay bilang Kristiyano? May pagbabago ba sa akin? Mayroon bang nabago sa akin? O gaya pa rin ako ng dati? Mga kapatid, ang salita ng Diyos, kailangan natin hindi lang para maligtas ang tao, kundi tayo'y tumatag, lumakas, tumatag tayo, tumibay tayo, hindi lang ating katawan, kundi ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Makapangyarihan ang salita ng Diyos, ito'y buhay. Pahalagahan natin ito. Amen? Pahalagahan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Pigit natin ang ating mga mata. Pigit pong lahat. Walang titingin sa katabi. Tanungin mo ang puso mo. Tinanggap ko na ba talaga siya sa buhay ko? Alam ko na ba kung saan ako pupunta pag ako'y namatay? Abay, kung ang tanong mo kung nag-aalangan ka, kailangan mo siya sa buhay mo. Amen? Kailangan mo siyang tunay na tanggapin sa iyong buhay. Makinig, sabi ko walang didilat, pikit lang. Huwag titingin sa kanan, sa kaliwa, likod harap. Tingnan mo yung puso mo, kaya kung pinapapikit kita. Kamusta ka? Sabi mo, Kristiyano ka na. Sabi mo, tinanggap mo na si Kristo. Pero para bang yung buhay natin, gaya pa rin ng dati, na hindi na bago. You examine yourself, amen? Tanungin mo sarili mo, tunay ko nga ba siyang tinanggap? Abay, kung hindi pa, kailangan mo siya. May imbitahan kita sa panalangin. Sa ating mga members dito sa Lighthouse, sabi natin, tinanggap natin si Jesus. Abay, kung si Jesus, pinapahalaga niya ang kanyang simbahan. Namatay siya para sa kanyang simbahan. Eh tayo, ano bang pagkapahalaga natin sa kanyang simbahan? Sa atin, sa isa't isa. Dapat nakikisa tayo, tumutulong tayo, amen? Tumatatag ka sa salita ng Diyos, tumitibay ka, lumalago ka, nagiging kang pagkapala sa iba. Dapat yung biyaya niyan ay nakikita sa buhay natin, amen? Hindi tinatago ang pagiging Kristiyano. Ang kapatid, give you time to pray to the Lord. I give you time to pray to the Lord. Siya sa atin mong sarili. Kung may mga kasalanan dapat na ihingi ng tawad sa Diyos, ihingi mo ng tawad. Ayusin mong lakad mo sa harapan ng Diyos. Ayusin natin ang ating mga kaisipan, gawi araw-araw. Alamin mo ang kalooban ng Diyos, sundan natin ito, amen. Sapagkat ito ang kailangan natin para maging maayos ang ating buhay. Ang salita ng Diyos. So sa ating mga kapatid, I give you time to talk to the Lord. Pwedeng sa unahan, pwedeng yan sa kinaupuan nyo, pwedeng kung saan ng pesto mo, o sabi mo ang Diyos. Okay, habang nakayukot na kapigit, sa amin mo panuuhin, listen. Pikit, okay lang umupo, pero tahimik pa rin. Walang mag-uusap. Walang mag-uusap. Kabataan, tinanggap nyo na ba siya sa inyong buhay? Tandaan nyo, buhay natin sa mundo, lilipas. Hindi ko alam kung aabot pa kayo ng 20.
Nung nakarang araw, 8 kabataan ng, hindi ko alam kung sa 8, ilan ang napaslang. Tapos sumunod na balita uli, may napaslang na naman, hindi ko alam kung ilan. High school student, 5 araw, grade 5 lang. Yung isa ron, first year or second year high school student. Kapag kumatok sa inyong kamatayan, pumasok sa school, walang sakit, umuwi nang wala ng buhay. Okay, bay, tumanggap na kay Jesus. Bay, kung hindi pa, kailangan siya sa inyong buhay. Sabi niya, ang sinusumpalataya sa Kanya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Makakasama ng Diyos sa Kanyang kaharian sa langit. Kaya ba'y tumanggap na rin ang biyaya ng Diyos? Ang salita ng Diyos, si Jesus yun. Kung hindi pa, nais kong sabihin sa'yo, kaibigan, si Jesus ang kailangan mo. Pagbuksan mo sa iyong puso. Sa iyo yung people, habang nakapigit, nais ko rin mong tanggapin si Jesus. Kung nais mo, itaas mo yung kanang kamay. Pastor, gusto ko rin tanggapin siya sa aking buhay. Salamat, thank you. Pigit lang, kung titin yung nagtaas ng kamay, pigit lang. Okay, may 5 na gustong tumanggap kay Jesus, meron pa ba? Okay, doon sa nagtaas ng kamay, 6, baba natin. Sundan nyo lang ako sa panalangin ito. Gawin nyo ito sa inyong mga labi, sundan ako. Usarin ito galing sa inyong puso. Nakuha po, mga anak, sundan nyo ako sa panalangin. Itong panalangin. Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, nalaman ko na dakila ang pag-ibig mo sa akin. Inalay mo ang iyong buhay, ang iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo ay nabuhos para ang aking mga kasalanan ay mahugasan. Ako'y mapatawad, ako'y malinis. Sa oras pong ito, Jesus, pinagbubuksan ko ang aking puso at hiningi ko ng tawad at pinagsisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan. Sa umaga pong ito, Jesus, at sa oras na ito, inaanyahan kita sa aking puso. Tinatanggap kita sa pamagitan ng pananampalataya sa aking puso, sa aking buhay, ngayong sandaling ito, upang magiging Diyos, magiging tagapagligtas, at magiging Panginoon. Jesus, mula ngayon, pangunahan niyo po ako, at tulungan mo ako na lumago pa sa iyong mga salita. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, dumilat na tayo. So, nais kong kilalanin. Okay, mahiya mga anak. Maganda yung decision. Sino yung mga sumunod sa panalangin? Pwede ko bang malaman? Taas ang kamay. Taas lang. Huwag mahiya. Pwede ba kayong lumapit sa unahan? Okay, mahiya. Oo. Ang tinanggap nyo si Jesus. O tayo. Dapat ka bang mahiya kung gumawa ka ng mabuti? Tama? Hindi, di ba? Ayan, Cyprus. Tapang. Very good. O sumunod ka ba sa panalangin? Ay, ito kayo mahiya. Kuya, nagtaas ka rin, di ba? O, kamahiya. Wapo-wapo mo. Urong tayo rito, mana. Urong dito, para kita kayo. Be, urong dito, matatakpan ka dyan ng anong tawag. Ito si Cyprus, pangalan be. Daniel, dalawang Daniel dito. Justin, Daryl, Anna, Princess. O kanina ba sa panalangin, tinanggap niyo si Jesus sa inyong puso? Ikinakayahan niyo ba si Jesus sa amin? Hindi. Sabi ni Jesus, ang sino mo magpakilala sa akin sa mga tao, ay papakilala ko rin sa aking Ama na nasa langit. So kung tinanggap niyo si Jesus, hindi siya kinakaya ngayon, sabi ni Jesus, pag tayo nandun sa langit, abi ipapakilala rin kayo ni Jesus sa kanyang Ama na nasa langit. Oh, Panginoon, nung si Daniel, malakas pa, si Cyprus, hindi kanila kinayaan sa langit, sa mga tao. Pero pag mamalaki ka rin ni Jesus, pag nandun na tayo sa kalangitan, sa kanyang Ama, at sa mga anghel sa kalangitan. So, palakpakan natin sila, no? Anong petsa ngayon?
June 21, huwag niyong kakalimutan. June 21, linggo ng umaga. Sinong tinanggap niyo sa inyong buhay? Si Jesus. Amen. Father Sunday pa, di ba? So, tinanggap niyo si Jesus, magpatuloy kayo sa Panginoon. Amen. Dalangin ko, magpatuloy kayo, lumago kayo sa Panginoon, bumalik kayo. Okay, palakpakan natin sila. Ayan, makakaupo na kayo mga anak. Pagpalain kayo ng Panginoon, kayo magpatuloy. Ayan. Ito mga taga-bliss yung iba dito. Mga kabataan din natin. Amen? So, upo na ng maayos. Ayan. Okay? So, mga kapatid, abay, kung tumanggap tayo ng biyaya ng Diyos, tama yan. Magaya tayo. Amen? Ang kabataan. Mga adults, kapwa natin, na sila rin po yung makakilala sa Diyos. Bakit, Pastor? Ang pag-asa ng bayan natin, ang Diyos. Sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Nakakalungkot na no? Pag-asa nga ba talaga ng bayan ng bayan ng kabataan? O bakit may mga kabataan na papaliwara? Actually, ang tama, ang Diyos ang pag-asa ng bayan. Nakuha? Nakuha po? Napanood yung balita sa Gentry? Huwag niyong gagayahin to ha. Wala bang kabataan? 5. Unang balitaan nyo, nasa ospital ngayon. Grade 5, tapos high school yung involved, grade 8 ata, grade 7. Tapos sumunod, ganun din, high school student sa Cavite City. Kababata-bata pa, nakakalungkot. Mga kapatid, tandaan, ang Diyos ang ating pag-asa. Amen? At kung si Jesus, mga kabataan, tinanggap nyo sa inyong puso, ayan. Inalam natin ang mga kalooban niya yan, magiging magandang buhay mo. At someday makakatulong ka sa bayan. Amen? Kasi kailangan natin number 1 si Jesus Siya magbabago ng buhay natin. Okay, tayo pong lahat ay mag-ready na. So, tayo po'y nanalangin na. Yan, pasuyo. Nasaan na si David? Ano? Huwag lang to eh. Huwag lang tong isang to. Okay, tawagin natin ating mga ushers. Sa ating mga kapatid na naka-online, you may send your tithes and offerings sa mga numerong yan. Please, screenshot the receipt. Paki-screenshot po, picture yung resibo, and then paki-send nyo po sa amin. Sa Jamie, sa akin, sa Tess, Brother CJ, para ma-record po natin ng maayos ang ating mga tithes and offerings sa Panginoon. Also, huwag natin kakalimutan, and Wednesday, prayer meeting po natin. Last Wednesday po, tayo po ay na-postpone yung ating Wednesday, pero nilipat natin ang Thursday. Sad to say lang. 3 lang kami. Hindi ko alam kung nabasa o nalimutan ng iba. So, huwag kakalimutan. Wednesday, ganun pa rin po ating prayer meeting.